Sa inyo, binanggit ang tatlong gusto niyang makalaban ngayong 2025. Pedestal tournament nagsimula na. Romano may matinding pinagdadaanan. So tara. Matindi pa din nga adrenaline si inyo matapos ang laban niya kay Shernan dahil naramdaman niya na kaya niya pa ding sumabay. Kaya talagang naka-battle mode ngayon si Sinyo. Ano to, lokohan? Di yata tayo nagkakaintindihan. Di ko yan gustong kalaban. Hinihingi ko, veterano. All gods, binigyan mo ako, batikan. Sa interview nga niya sa linya-linya, dito sinabi niya ang tatlong gusto niyang makalaban ngayong taon. Nagre-ready kung sinong tatanggap ng hamon sa flip top dahil ayun, medyo mataas pa yung adrenaline ko nung huling battle namin ni Shernan. Si Basilio, si Jonas, si Sayad yung pinakahuli. Si Basilio kasi ayun, di mo mahugot kasi taping, lalo na nung panahon na hinahamon ko siya nung bandang bare months. Syempre may sila sa ginagawa nilang Lock-in sila. lalo na pag mga bandang Christmas, may mga special segment sila sa ganun. So, hindi mo naman mahugot. Si Jonas naman, ayoko naman siyang pilitin kasi naalala ko nga yung sarili ko sa kanya kay Apex noon nung ako yung hinahamon ni Apex. Kumbaga parang alam ko yung pakiramdam na yung battle na to kasi hindi mauulit eh. Sobrang bihira ng rematch. So, gusto ko humarap sa'yo ng ready. Kaya yun, yung kay Jonas, kumbaga ayoko siyang i-pressure na, hindi, ngayon na, tara na. Ay, ako lang yung gigil eh. Kumbaga kung hindi pa nakikita ni Jonas na dapat ito na yung oras. Ayun, hindi ko pa inano. Tapos, huli si Sayad. Si Sayad kasi matagal na naming gusto din talaga mag-battle. Kumbaga, may nabasa nga ako nun na comment. Kumbaga, malayo yung style namin. Style clash siya, pero kumbaga, gamay na gamay kasi namin yung style na ginagamit namin. So, ang ganda pag nag-clash. Tapos, yun, dun lang nagkaroon ng pagkakataon after ilang years. Parang, ngayon na kaya natin gawin. Tapos, sinasabi nga ni Sayad, hindi pa, paretiro na ako, yung ngayon mo amunin. Di sir, bago ako magretiro. Ginaganong-ganong ko na siya. Pero, ayun, tingin ko, sana pumayag, Sayad, baka naman. Oo nga. O baka si Carlito lumabas. Pwede din. Kahit sino. Hindi na kasi ako, kumbaga yung kay Delo nun, yung sayang hindi natuloy yung battle namin. Nanghinayang kasi ako baka mag for good na si Sayad talaga na Yung ayaw niya Naretiro. Habang lumalaban pa, unahin mo na. Yun. Pero tama nga yung sinabi nung nagsabi sa'yo na gamay nyo yung Oo, ang galing nga. style nyo. And ang sarap panoorin maglaban ng dalawang contradicting styles. Pero yung Jonas din, grabe rin yung mga last battles ni Jonas. Kasi parang wala ang komportable na talaga niya. Lumalabas na lang kahit sa ahon, grabe yung battle niya doon. Kung magbabattle nga kami ni Jonas, mas hindi, kumbaga excited ako ng battle kami, pero mas excited ako sa magiging kumbaga, nabivisual ko na anong magiging reaction ng crowd dito. Sabi ko, baka umiiyak na itong mga to, kakatawa pag kami yung naglaban doon. Parang, siyempre, ganun kagaling na komedyante, Jonas. Ganun kawalang hiya. Tapos, ayun. Sana talaga mangyari din. Ganda nun. Tapos pag naglaban pa kayo, siya pa yung mag-review ng battle, Ayun ba? Kinatasan mo. Kinatasan. Ang ganda. Kulit. Sa kabilang balita naman, sumagot nga si Badang sa post ni Apex na tila si Badang ang tinutukoy. Ay, nako. Tinitira na naman tayo ng Apex, no? Pero okay lang yun. Kung nagpapahype ka dun sa kanta mo, ako dito, nagda-drive lang. Yes. Yan ang mga trip nila diba? Pero sige lang. Walang kwenta ang hip-hop pag wala si Tito Badang. Tandaan niya, kaya tirahin nyo lang ako. Pagkapatay na karir nyo, tirahin nyo ako. Lalabas ang mga pangalan nyo kasi kakampihan kayo ng mga hip-hop tsaka mga haters at basher ko, di ba? Kakampi sila sa inyo, kaya mas lalakas yung mga ilalabas nyo kasi magtutulungan nila ako. Ako papalabasing masama. Yun naman ang ngayon di ba? Yun ang uso. Kung sino yung nananahimik. Tapos pag tinira mo, ikaw pa masama pag bumawi ka, di ba? Yan talaga mga utak Tapos ito naman mga bugok na fans nila, sasangayon kasi kung
kung ano-ano naman sasabihin sa akin. Kala nila napakasama akong tao. Punyetang buhay ito. Pero wala tayong magagawa. Basta ang pinaka-the best thing yun na maging mabuti tayong tao sa pamilya natin. Hindi tayo mga ganyang mga tao na sumasakay lang sa issue para pumutok ang kanilang mga movement. Kung ano man yung mga pakay nila. Pero wala akong pakialam doon. Style nila yun. Trip nila yun. Sige, mag-enjoy lang kayo. Putang ina. Basta si Tito Badang, tangina ko, wala akong pakialam sa inyo. Pagka nainis ako, maglabas din ako ng diss track. Mga offbeat! Gagi, offbeat talaga. O hindi naman talaga offbeat. Sinkopado. O kasi, ayun, alam mo, pagka isa kang arranger, yung BPM niyan, pag hindi tumatama yung mga palo ng beat doon, at wala ka sa tono, sinkopado tawag doon. Matagal ako nagtrabaho sa studio, kaya alam natin yan. Di ba? Kaya yung mga feeling singer dyan na rapper, huwag yun ang balakin yun. Kahit gaganto-ganto si Tito Badang, maganda ang boses nito. Kumanta to. Hindi katulad nyo. Kahit na merong autotune, pangit pa rin ang boses. Eh ako, pag nilagyan mo ng autotune, mas maganda na. Panis. Ay nako, kahit walang autotune to, kaya ko yan. Kaya ako sasakay ka sa mga issue Apex. Okay lang yan. At least, di ba? Wala naman. Sa kabilang balita pa, lumabas na nga ang unang batch ng match-up ng Pedestal 4 at mangyayari nga ito sa Feb 22 sa lugar ng Parañaque. Makikitang ang lalakas na naman ang kasali sa Pedestal. At ang main event nga dito ay Cygnus kontra Tonzi. Kung maalala nyo nga si Cygnus, ang kalahati ng champion ng 2x2 2024. Kaya talagang tumaas ang expectation sa kanya. Ako kaya Motos Game! Sinabihan ka lang magaling, tumbading, papansin, agad ring naniwala. Kung puro ka lang pahaging, madaling gibain ng maling inakala. Tutukan ka ng At Tonzi naman, sa mga hindi nakakilala, solid din itong MCs. Undefeated ito sa Motus. Kaya siguradong pukpukan pa din tong main event na ito. Fresh na fresh ka! Nung unang kita ko sa'yo, lahat kami, ginulat mo dito. Anyari, Platito? San taon lang nakalipas Mukha ka ng bida sa Apokalipto. Kaya sana suportahan natin ang ika-4 na Pedestal Tournament na mula sa Motus. At sa uling balita, matagal ngang hindi nakapag-post si Romano sa kanyang Facebook account. At ito nga lang araw ay muling nag-post si Romano at kinalungkot nga ito ng mga kapwa niya MCs at mga fans dahil meron palang matinding pinagdadaanan si Romano na sakit. Hindi eksaktong sinabi kung ano ito. Kaya sana isama natin siya sa ating mga dasal. Get well soon, Idol Romano. Mula sa aming team, ipagdarasal ka namin.